Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 8, 2024, Webes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santo Domingo, isang pari. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 31 verses 31 to 34. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayong araw na ito, narinig natin sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, na kung saan ay ipinapaalala sa atin ni Propeta Jeremias na ang Diyos ay magpapatuloy na maging tapat sa kanyang bayan sa kabila po ng paulit-ulit at patuloy din na pagkakasala at pagkukulang ng mga tao, no, sa iba't ibang henerasyon, iba't ibang panahon. Ang Diyos ay mananatiling tapat. Ito yung kanyang pangako sa tao, no, na bagong pakikipagtipan na, kung maalala niyo po, no, ang unang pakikipagtipan na ginawa ng Diyos anong panahon ni Moises ay binigay niya ang kanyang 10 utos, no, tanda ng kanyang pakikipagtipan sa tao. Pero ito nga po ay sa pagpalit ng henerasyon ay nakakalimutan din ng tao na alalahanin ito, nakalimutan din ng tao na ituro at ipasa at ipaunawa ito sa mga tao para lagi nilang maalala. Pero yun nga po, malaking pagkukulang ng mga tao kung kaya't nabaliwala ang kautosang ito at yung pakikipagtipan, no, na ginawa rin ng Diyos sa panahon din, no, ipadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, bilang tanda ng bagong tipan ng Diyos. Pero dito makikita din natin na ang sabi nga po, no, isusulat niya sa puso ng tao ang kanyang bagong tipan. So, kaya kung titingnan po natin, may mga tao na kahit hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi pa nakakatikais, hindi pa na-evangelize, meron tinatawag tayo yung innate, no, yung innate goodness o kabutihan sa kanyang puso, dahil ito pala, no, ay isa sa ginawa din ng Diyos. Nilagay niya sa atin yung, kaya nga, no, alam natin kung ano ang tama at mali. At syempre nasa tao po, no, dahil nga sa kanyang kalayaan ay siya pa rin ang magdidesisyon kung alin ang kanyang isa sa buhay, yung tama ba o yung mali, yung mabuti ba o yung masama. So alam natin ito, at bahagi po, no, nasabi nga mararamdaman ng tao yung utos ng Diyos, mararamdaman ng tao yung kalooban ng Diyos, dahil ito ay ibinigay niya rin mismo sa tao bilang tanda, no, ng kanyang pangako ng pakikipagtipan sa tao. Anyway, patuloy po natin, no, na pakinggan, siyempre, no, sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo na siyang umaakay at gumagabay din sa atin lagi na tuklasin at sundin ang mga salita na ibinibigay niya, mga mabuting balita
na ipinapahayag dahil ito ang atin po magiging daan tungo sa kaligtasan natin. Kaya lagi nawa tayong magnilay, lagi nawa natin na pagdasalan ang ating po mga pagkilos, ang ating po mga sinasabi sa bawat araw. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.